April 21, nasagip ng National Bureau of Investigation o NBI ang mahigit 50 kababaihan na biktima umano ng sexual exploitation mula sa sinalakay na KTV bar at hotel sa Pasig. Napag-alamang asawa at anak ni dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor ang nagpapatakbo umano sa mga establishmento. Kalaunan, sinampahan sila ng reklamong qualified human trafficking. Pero sa pagpapatuloy ng investigasyon ng NBI, lumalabas na dawit din si Mike Defensor sa iligal na operasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Defensor ang chairman ng korporasyon na may-ari ng commercial complex na kinatitirikan ng KTV bar at hotel ng kanyang asawa. Lumalabas sa pagsusuri ng NBI na may mga tagong lagusan gaya ng mga pintuan at hagdanan na kumukonekta sa hotel at KTV bar para magbigay daan sa sex trafficking activities. Mula sa ground floor kung saan matatagpuan ang KTV bar, dinadala ang mga parokyano kasama ng mga biktima sa second floor ng gusali kung saan ang hotel. Ang mga pagbabago raw na ito sa disenyo at floor plan na ikinumpara ng NBI sa orihinal na blueprint ng gusali ay walang pahintulot at paglabag sa building code. Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Clip Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms. Lumalabas din sa orihinal na floor plan na may naka-reserve na kwarto para kay Defensor sa mismong KTV bar, ayon kay Matibag. Tapos makikita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137, dapat itong room na to is office ni Mike Defensor. Nakalagay po yan sa plano sa blueprint. May nakalagay na Mike Office. Iginiit ni Matibag na hindi pamumulitika ang reklamo nila laban kay Defensor. Malakas daw ang ebidensya ng NBI laban sa dating kongresista. Non-bailable o walang piyansa ang qualified human trafficking. April 21, nasagip ng National Bureau of Investigation o NBI ang mahigit 50 kababaihan na biktima umano ng sexual exploitation mula sa sinalakay na KTV bar at hotel sa Pasig. Napag-alamang asawa at anak ni dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor ang nagpapatakbo umano sa mga establishmento. Kalaunan, sinampahan sila ng reklamong qualified human trafficking. Pero sa pagpapatuloy ng investigasyon ng NBI, lumalabas na dawit din si Mike Defensor sa iligal na operasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Defensor ang chairman ng korporasyon na may-ari ng commercial complex na kinatitirikan ng KTV bar at hotel ng kanyang asawa. Lumalabas sa pagsusuri ng NBI na may mga tagong lagusan gaya ng mga pintuan at hagdanan na kumukonekta sa hotel at KTV bar para magbigay daan sa sex trafficking activities. Mula sa ground floor kung saan matatagpuan ang KTV bar, dinadala ang mga parokyano kasama ng mga biktima sa second floor ng gusali kung saan ang hotel. Ang mga pagbabago raw na ito sa disenyo at floor plan na ikinumpara ng NBI sa orihinal na blueprint ng gusali ay walang pahintulot at paglabag sa building code. Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Clip Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms. Lumalabas din sa orihinal na floor plan na may naka-reserve na kwarto para kay Defensor sa mismong KTV bar, ayon kay Matibag. Tapos makikita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137, dapat itong room na to is office ni Mike Defensor. Nakalagay po yan sa plano sa blueprint. May nakalagay na Mike Office. Iginiit ni Matibag na hindi pamumulitika ang reklamo nila laban kay Defensor. Malakas daw ang ebidensya ng NBI laban sa dating kongresista.
non-bailable o walang piyansa ang qualified human trafficking. April 21, nasagip ng National Bureau of Investigation o NBI ang mahigit 50 kababaihan na biktima umano ng sexual exploitation mula sa sinalakay na KTV bar at hotel sa Pasig, na pag-alamang asawa at anak ni dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor ang nagpapatakbo umano sa mga establishmento. Kalaunan, sinampahan sila ng reklamong qualified human trafficking. Pero sa pagpapatuloy ng investigasyon ng NBI, lumalabas na dawit din si Mike Defensor sa iligal na operasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Defensor ang chairman ng korporasyon na may-ari ng commercial complex na kinatitirikan ng KTV bar at hotel ng kanyang asawa. Lumalabas sa pagsusuri ng NBI na may mga tagong lagusan gaya ng mga pintuan at hagdanan na kumukonekta sa hotel at KTV bar para magbigay daan sa sex trafficking activities. Mula sa ground floor kung saan matatagpuan ang KTV bar, dinadala ang mga parokyano kasama ng mga biktima sa second floor ng gusali kung saan ang hotel. Ang mga pagbabago raw na ito sa disenyo at floor plan na ikinumpara ng NBI sa orihinal na blueprint ng gusali ay walang pahintulot at paglabag sa building code. Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Clip Point. And lahat nung nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms. Lumalabas din sa orihinal na floor plan na may naka-reserve na kwarto para kay Defensor sa mismong KTV bar, ayon kay Matibag. Tapos makikita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137, dapat itong room na to is office ni Mike Defensor. Nakalagay po yan sa plano sa blueprint. May nakalagay na Mike Office. Iginiit ni Matibag na hindi pamumulitika ang reklamo nila laban kay Defensor. Malakas daw ang ebidensya ng NBI laban sa dating kongresista. Non-bailable o walang piyansa ang qualified human trafficking. April 21, nasagip ng National Bureau of Investigation o NBI ang mahigit 50 kababaihan na biktima umano ng sexual exploitation mula sa sinalakay na KTV bar at hotel sa Pasig, na pag-alamang asawa at anak ni dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor ang nagpapatakbo umano sa mga establishmento. Kalaunan, sinampahan sila ng reklamong qualified human trafficking. Pero sa pagpapatuloy ng investigasyon ng NBI, lumalabas na dawit din si Mike Defensor sa iligal na operasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Defensor ang chairman ng korporasyon na may-ari ng commercial complex na kinatitirikan ng KTV bar at hotel ng kanyang asawa. Lumalabas sa pagsusuri ng NBI na may mga tagong lagusan gaya ng mga pintuan at hagdanan na kumukonekta sa hotel at KTV bar para magbigay daan sa sex trafficking activities. Mula sa ground floor kung saan matatagpuan ang KTV bar, dinadala ang mga parokyano kasama ng mga biktima sa second floor ng gusali kung saan ang hotel. Ang mga pagbabago raw na ito sa disenyo at floor plan na ikinumpara ng NBI sa orihinal na blueprint ng gusali ay walang pahintulot at paglabag sa building code. Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Clip Point. And lahat nung nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms. Lumalabas din sa orihinal na floor plan na may naka-reserve na kwarto para kay Defensor sa mismong KTV bar, ayon kay Matibag. Tapos makikita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137, dapat itong room na to is office ni Mike Defensor. Nakalagay po yan sa plano sa blueprint. May nakalagay na Mike Office. Iginiit ni Matibag na hindi pamumulitika ang reklamo nila laban kay Defensor.
malakas daw ang ebidensya ng NBI laban sa dating kongresista, non-bailable o walang piyansa ang qualified human trafficking.